episode natin, ito, special to ha. Special na special kasi gaya ng sinabi ni Joe, maraming nagdadalumhati ngayon ng mga bitter, ng mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos kasi si Donald Trump bilib na bilib pala sa kanya. Grabe, Todo no? puri sa kanya. Grabe yung description niya. Oo, todo puri. Ngayon, ano nga ba ang dahilan kung bakit nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika? Anong pinakaunang dahilan nun, Yam? Sa akin, una-una yung tungkol sa tariff na inimpose ng US government sa ating bansa, sa lahat ng ating mga exports sa United States. At the same time, para pag-usapan ng mga bagay tungkol sa economy, tungkol sa defense ng ating bansa, at tungkol sa West Philippine Sea. So yan ang tingin ko na pinaka-importante yung pinag-usapan doon. At ang pinaka-highlight, syempre, ng pagbisita niya doon, kahit papano, na-reduce yung tariff na ipinapataw ng Estados Unidos sa Pilipinas mula sa 20% na pababayan into 19%. Yung mga bitter, galit na galit sa 1%. Bakit 1% lang daw? Mas marunong po kayo sa Amerika. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung tariff o taripa, ito yung buwis na ipinapataw sa mga produkto natin na papasok doon sa Amerika. At yung buwis na ipapasok, ay yung produkto ng Amerika na ipapasok rin sa atin, syempre may taripa rin yun. Pero alam ko, ka-BBM, yung 1% sa mga sasakyan, automotive lang yun, di ba? Yung 0% na 0%, ipapataw ng Pilipinas. Oh, sorry. Hindi lahat ng produkto na galing sa Estados Unidos is 0% yung tariff rate. Mali no? pala pagkakaintindi nila. Mm. Ang akala kasi ng iba, lahat ng produkto lahat ng produkto na galing Amerika na papasok dito sa atin, walang buwis, zero tariff, hindi po yun. Mga sasakyan. Sa mga selective product lang po pala yun, hindi pala lahat. Ngayon, sabi nila, bakit ganun zero? Ang pinaka positive po niyan, mga ka-BBM, isipin na lang natin sa pinakamagandang side, ito ay makalikha ng maraming trabaho dahil makakaengganyo tayo ng mas maraming negosyante na magninegosyo rito sa atin kasi nga, zero yung produkto nila na ipapadala rito sa atin. At mas magiging mura yung produkto na US brand. Oo. Di ba? Alam niyo naman, kapag sinabi mong US brand as compared to other products na alam niyo na kung saan banda, malapit-lapit sa atin, hindi ganoon kaganda yung kalidad. Pero kung galing sa Estados Unidos, mga branded yan, mas mura yung produkto dahil zero tariff. But again, hindi lahat ng produkto 0% yung tariff. Dapat din maintindihan nating mga kababayan na ang US government ay talagang pinlano na ni President Trump, nataasan talaga ang mga tariff ng iba't ibang country sa buong mundo. No? Mabuti nga sa atin, no? Kung di ako nagkakamali, second tayo sa pinaka-lowest. Yes. Samantalang ibang country sa buong mundo ay mas mataas ang tariff rates kumpara sa atin. No? Tsaka, hindi po dapat tinitignan lamang dun sa 1% lang ang nakuha nating reduction sa 20% na dapat tariff natin by August 1. No? Dahil marami kaakibat. Ayun. Maraming kaakibat na benepisyo ang pagdalaw doon ng Pangulo. Katulad ng tungkol sa economy. No? Meron na pinag-uusapan dyan na magkakaroon ng ammunition na facility sa Subic. So investment yun. Maraming papasok na trabaho para dyan. Nagtatrabaho sa Pilipino. Correct. At meron din pinag-uusapan tungkol sa defense. Yung pagbibigay sa atin ng aid para mapalakas ang ating Militar. capability no sa ating military. So hindi lang po yun dapat ang tinitignan ng ating mga kababayan. Saka Sige, sir. para lang sa kaalaman ng iba, no. Sa ngayon po kasi mas marami tayong ine-export sa US kaysa ang US ine-export sa atin. Kaya nagkakaroon ng trade imbalance, no? As a matter of fact, meron tayong trade imbalance na $5 billion na lamang tayo sa US. Kaya kailangan talaga ng US government, no, sa pamumuno ni President Trump na ay padikitin yung trade imbalance na yon. Kaya kailangan nilang mag-impose ng tariff. Kumbaga, more of ito correcting the imbalance. Pero dapat hindi tayo matakot doon kasi for instance, yung presyo ng electronic products na mostly yan ang ini-export natin sa US, under electronic products are yung mga semiconductor products, no? Na ginagamit sa US. Wala pong tariff yun. So zero. So hindi maapektuhan yung big portion ng ating electronic exporters. Dahil nga yung semicon, walang taripa. No?
Saka hindi, sige. Sige. Pinapalaki lang ng mga deals yan eh. Ginagawa nilang big deal, ginagawa nilang issue yung taripa na yan. And idagdag ko na rin, no, yung isa sa naging resulta ng pagbisita ni PBBM dyan sa US, yung pagbibigay ng foreign assistance ng Estados Unidos na tumataginting po na 3 billion pesos. Correct. Napakalaking halaga niyan. May tutulong yan sa Pilipinas. At saka yung doon sa meeting nila na yun, no? Makikita mo, yung talino ni PBBM lumabas, no? Sa pakikipag-usap niya sa pinakamataas na leader Magaling sa talaga Amerika. makipag-usap sa mga foreign leaders si Oo, BBM. isipin mo na Simula lang. nung naupo siya, nakita naman Oo. natin yan. Nakakabilib mag-English si BBM, dire-diretso. Pag sa iba yan, puro mura lang yan. Di ba? Eloquent, very eloquent si Oo. Presidente. Oo, makikita mo, di ba? Walang hesitate yung pagsasalita, talaga dire-diretso. Alam niya kung ano sasabihin niya kay President Trump, di ba? Balikan natin yung opening statement. Oh, sige, Maganda yung sige. opening statement ni Donald Trump eh. Highly respected, yung pamilya, si PBBM mismo, maganda yung legasiya Ang pamilya. ng pamilya, ng Marcos legacy, minensyon ng presidente, at may binira. Oh. Hindi man directly naming Duterte, pero tinutukoy niya yung previous administration na mahirap makasundo eh. Mukhang Oo. wala atang kasundo yun eh. Yun ang pinupoint out niya dun Sabi eh. nga, di ba? Sabi nga ni Kayayam natin, kabibim Yayam, nung nakaraan, nung siya pa yung presidente, kapag sa mga pagtitipos sa ibang bansa, hindi nga siya pinapansin, di ba? Kasi nga, sa background nga niya eh. Di ba? Marami pinapatay. Nasa gilid. Oo. At saka sa mga hindi nakakaalam, itong si Trump, si President Trump, at si First Lady Imelda Marcos, close pala yan. Magkakilala Oo, sila. Close sila. magkakilala pala sila. Kasi nung nanalo ikaw nga magkwento, ikaw nakakaalam doon. Alin? Nanalo si Imelda sa kaso. Kung matatandaan niyo po, Oo. nagkaroon ng kaso sa United States sa New York, no? Si First Lady Imelda Romualdez Marcos, tinawag yan na trial of the century, no? Nung manalo si First Lady Imelda Romualdez Marcos, no, isa sa mga unang nagbigay ng bulaklak at congratulations sa kanya is si Donald Trump. Kaya gano'n na lang yung pagtingin sa pamilya Marcos, no, ni Oo. Donald Trump. Kaya may mga napahiya. Kasi remember, nang pagkapanalo pa lang ni Donald Trump, parang tinatakot pa nila si PBBM eh. Kawawa ka na, Marcos, kasi si Trump na ang presidente. Close yan kay Digong, close yan kay Bato kasi may picture sila together. Doon ako natawa eh. Doon ang pinaka-highlight nung pag-uusap na yun eh. Sabi ni President Trump, they don't get along with anybody. They don't know what they're doing. Paano kaya papagtanggol ng mga deals yan? Hindi, tahimik sila ngayon. Dead man na lang. Doon lang sila sa zero tariff nag-concentrate. Sa 1%, sa 1%. Hindi nila pinagtatanggol doon. Napahiya yung amo nila na nakakulong na, napapahiya pa rin hanggang ngayon. Hindi nila binabanggit. Mga ka-BBM, yung day na sinasabi ni President Trump ay mga Duterte. Hello po, magandang gabi po. Sabi po ni Mines Misno. suot ko na nga ito sa laming ko. Huwag ka na magpanggap. Yung nakaraan ng Pangulo, nag-i-English din naman pero mamaya may karuntong ng Bisaya. Hindi kaya consistent eh. Ay, okay pa nga yung dating Pangulo. Paano yung pusit? Kung paano kung vice presidente. Hindi, paano kung makikihirap kay Donald Trump Hindi, yun? tatawag Paano ng ano? makikipag-usap yun? Tatawag ng spokesperson. Tawag ng spokesperson. O kaya may binabasa, mali pa. O kaya may interpreter. Tatawag Hindi, ng isipin mo na interpreter. lang halimbawa, di ba? Si Pusit yung presidente ngayon. Oh. Makikipag-meeting kay Donald Trump. Kay Donald Trump. Isipin mo kaya yan ang abutin natin. Totoo. Pilipinas, di ba? Kasi alam naman natin yung kalidad ng Pusit na yun. Kung ano yung kalidad nun sa pag-i-English. Pakikipag-usap, basically. Oo. At yung Oo. capacity to think ba? Oo. Malayong malayo. Eto, kay First Lady Lisa Marcos sa Saudi, grabe achievement to. Isa pa Yung yan. First Lady, alam nyo ba, nagpunta si FL sa Saudi. Kasi meron tayo rin mga kababayan na may mga problema sa mga papeles na hindi makauwi rito sa atin. Ang ginawa ni FL, tinulungan lang naman niya para makauwi dito sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, baka isinabay niya na yata sa aeroplano Hindi yung pa, mga yun, hindi pa. Kasi mga nakabagahe na eh. Pwede ko bang paliwanag yung sitwasyon nila? Sige. Kasi ako po, nakapunta po ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Dammam, saka sa Jeddah. Sa Jeddah, nakita ko po sa konsulado, marami pong tinatawag na distress Filipinos doon. Matagal na pala yan? Matagal ng issue yan. At karamihan sa kanila mga babae. Alam niyo ko po kung bakit. Kasi sa Saudi Arabia, dapat po mayroon kang tinatawag na ikama. Yung ikama po, yung parang residence certificate nyo po, na pwede kayong magtrabaho doon, pwede kayong pag-alagala doon. Oo. Ngayon, kung wala po kayong ikama, no? TNT. Pwede po kayong hulihin. Oo. Either i-penalize kayo o ikulong kayo o deport kayo. Oo. Ang mabigat ko ikukulong, di ba? Ngayon, yung iba po dyan, hindi naman po sa sinisiraan ko yung mga Kababayan natin. kababayan natin. Meron po kasi nangyayaring sitwasyon
na nagkakaroon po sila ng anak. No? Beyond, Bawal yun dun. walang Tatay. kasal o tatay, no? Nagkakaroon sila anak. As a matter of fact, dyan po sa mga distress na yan, Kasama, may mga dependents. may mga bata po na kasama na medyo malalaki na. So, ibig sabihin kung gaano po katagal yung edad ng mga bata na yung gano'ng katagal na po silang distress doon. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa nila doon, tumutulong sa mga konsulado or sa embassy, tapos nanghihingi na lang ng mga tulong sa mga kapwa nila overseas Filipinos. Kasi hindi po talaga sila pwedeng makita ng mga tinatawag na mutawa, yung mga religious police dun sa Saudi Arabia, dahil talagang huliin sila. Ang pinaka na doon, maswerte na yung i-deport sila. Pero paano kung ikulong? Lalo na kung pag nagkasala po sila. Kasi yung pagkakaroon ng anak na wala Malaking akong asawa, walang tatay, Malaking kasalanan yun ano po doon. yun? Adultery po sa kanya. Ang tawag doon sa kanila is zina. Sina? Zina ang tawag doon. So pag nahuli ka na ang offense mo ay zina, adultery po yun. Talagang ikukulong ka po dyan. Meron pa nga pong slash. Di ba, Latigo. Latiguhin ka dyan. di ba No? kapag Pero babaeng, although matagal na yung kapag ganun babaeng na Saudi sistema. nakagawa ng ganyan, matindi talaga parusa? Sa kanila, doon sa kanila. Kung national nila, matindi parusa. Pareho din sa atin. Mas Kaya lalo. malaking bagay, may 43 tayo na distress OFW dyan, plus may dependent sila, mga Walo. minor, 8. Walo yun. Malaking bagay na napuntahan sila dyan ni First Lady, at least kahit paano nabigyan ng assistance. No? Nako, mga ka-BBM, habang buhay na po magpapasalamat ang pamilya na yan dahil hindi po madaling sitwasyon yan. Nare-resolve lang na po yan kapag ang gobyerno mismo ang tumutulong sa mga yan. Pero kadalasan po, tumatagal po ng taon ang sitwasyon ng mga tao dyan. Kawawang-kawawa po. So ito pala, nung magpunta pala ni First Lady ron, bawat repatriate ay nabigyan niya pala ng tulong pinansyal. Oo. Malaki. Oo, meron 50,000 ha, 50,000 mula sa DMW, 10,000 mula sa OWA, plus balik Pilipinas, balik hanap buhay pa. Oh, di mo Tapos- may pera pa na ganyan. No? Oo, 10,000 mula sa DSWD, 60,000 mula sa Office of the President, So, libreng bagahe at essential mula kay First Lady Lisa, may libreng transportasyon pa at pansamantalang tirahan para sa mga uuwi sa Bisaya at Mindanao, courtesy ng OWA. So magkano lahat ng 130. natanggap? 130,000. 130? Oo, Uuwi ka bagay lang? yan, ha? Uuwi ka lang? Pero ka-BBM, kahit wala na nga yung pera na yan, Nakauwi ka lang, nakauwi ka lang. nakajackpot na yung mga yan, no? The fact correct. na nakauwi yung sila, kasama pa independent nila, para kayong tumama na rin po sa loto dahil napakahirap po ng kalagayan nila sa Saudi Arabia. So buti pa itong mga to, nakakauwi na itong mga kababayan natin dito. Yung isa doon habang buhay na sa dahig. Sino yung tatay o yung anak? Kasi yung anak, yung anak nandun din, wala nang uwi. Hindi, parang doon na rin nakatira eh. Staycation. Oh, parang kukuha na yata ng green card ba nila ron? Blue card. Residency. Residency. Ito. Medyo mababa ang luha ng ating First Lady lalo sa mga ganyan sitwasyon. Oh. Talagang naiyak siya sa mga kwento ng mga distress overseas Filipinos doon. More than the financial assistance, yung presence ni First Lady doon, malaking bagay na yung para sa mga Malaking OFW. Di ba? Kasi ano yun parang assurance yun, dito kami, sinusuportahan namin kayo, di namin kayo papabayaan by gobyerno. At mahal pala talaga ng mga OFW ang pamilya Marcos. Oh. Si First Lady, grabe yung sigawan nila dyan, PBB. Sa totoo lang, wala akong naaalala na ang First Lady dumalaw sa mga ganyan. Wala akong naalala in recent memory, no? Siguro kasi hindi alam kung sino yung dadala ko. Alam mo, nakita ko kay First Lady kanina medyo naluluha-luha siya eh. Diba? Kahit yung nakaraan din naman, yung 13th First Lady, naluha-luha rin yun. Nang nakulong. Pag hindi pantay yung sustento. may lamang ba? Kasi syempre, hindi pantay yung sustento, syempre, lugi, di ba? Maluluha ka talaga. Oh, no? pero seryoso. Itong ginawa ni First Lady na to, parang first time First Lady dumalaw sa mga OFW at nagbigay ng tulong. Tapos, by the way, andun yung mga iba't ibang departamento ng gobyerno na makakatulong sa ating mga overseas Filipinos katulad ng DMW, OWA, DSWD, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DTI, Land Bank, PAU Office ni Persida Costa at saka yung Philippine Statistics Authority. Yan kasi mga ahensya na kadalasan kinakailangan ng ating mga overseas Filipinos. Nasa tayo ng comment, sabi ni Shakira, nakakaiyak po yung ginawa ni First Lady natin para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Solid Marcos po talaga, may tunay na malasakit ang mga Pilipino. Good job. Sana ba? Good job sa mga idol at nalaman namin ang mga project ng ating Pangulo First Lady. Shout out Idol Palaris ba?
Palakas sa akin to Tesmar Vidal Balmonte, salute you, First Lady. Ingat po. Okay, mamaya tayo magbasa ng mga comment. Dito tayo sa pangatlong topic natin. Etong fake news na kumakalat na naman, na diadawit na naman si First Lady. Kahit si First Lady gumagawa ng tama, gumagawa ng maraming proyekto, tumutulong sa maraming tao, hindi pa rin nilulubayan ng mga dili sa copy-fake news nila. Kasi eto na nga, di ba? Yung doon may lumabas na namatay na isang Pilipino sa ibang bansa, idinadawit si First Lady. Hindi naman pala totoo. Fake news. Oo, at ang maganda dyan, yung mismong nanay na. Ang nagsasabi. Nung namatay, nung tanto ko nga, ang nagsasabi na Walang kinalaman. walang kinalaman si First Lady doon sa pagkamatay nung anak niya. Pero syempre, hindi pa paniwalaan ng mga dilis yan. Mga tanga eh. Kasi argument nila ay totoo. Yung lagi nila, paniniwalaan nila, yun na yun. Oo. Kahit mali yung police report, paniniwalaan nila. Pero mo sabi sa akin ng isang dilis, para maniwala kami pala rin sa kailangan mag-video call doon ng pinaka-head ng police, pakita yung police report. May ganun ba? Di ba, nakakaawa na lang talaga. Ay, sana gumawa sila ng AI. Matindi. Merong live activity dito sa Pilipinas si First Lady. Pero hindi pa rin sila maniniwala. Live yun kasi daw nakahold daw sa LA. Hindi lang yun. Hindi raw sumama sa working visit o official visit ni PBBM sa Amerika. Dahil natatakot daw baka aresto. Oo nga eh, di ba? Ewan ko ba sa mga to? Bakit lagi nila pinag-iinitan si First Lady? Dahil ba naiinggit sila sa beauty ni First Lady? Naiinggit sila sa talino ni First Lady? O dahil hindi sila pinapansin? Oo, Kaya nagagalit mas sila. lalo nagagalit to. Pero palagay ko, it's cultural. Oo. Maraming mga Pilipino na hindi kayang tanggapin yung isang strong lady, yung matalinong babae, merong independent-minded, strong-willed, no? Yung mga ganun ba? Merong profession like being a lawyer, no? So, maraming sektor sa ating lipunan na hindi pa ganun katanggap para sa babae, na siya yung medyo nagli-lead. Kapag iwanan ng panahon. So itong mga dilis na to, very traditional na masama na yung naidudulot ng pagiging sobrang traditional. Oo. Ito, basa tayo comment. Sir, sana maisipan ni First Lady tumakbong presidente. Ay, nako. Gusto ko rin yan. Gusto namin, Gusto kaso namin yan. parang ayaw niya. Ayaw ni First Lady. Sabi sa'yo, no? Nag-chat sa'yo eh. Kachat lang ngayon lang, ayaw niya tumakbo. Hindi. Sa totoo lang, doon sa Malacanang, binibilang na nila yung di ba? Yung may countdown sila ron, na di ba? araw na matatapos ang termino ng kanyang asawa. Ang susunod na segment natin, ang pag-uusapan natin, mga ka-BBM, ay tungkol sa whole of government approach, no, sa attend sa calamity na nangyayari ngayon. Kasi no? recently, sunod yung ulan. Sunod-sunod po yung baha, no, dito sa lalo na sa Metro Manila, no, dahil sa matter of fact, ilang araw na pong walang pasok sa gobyerno. Kung nagkakamali, hanggang bukas wala na naman pasok. Yung mga bata sa paaralan, as yung government services, no, or offices, no, wala na naman. Kaya gaya ng inutos ng ating Pangulo, kahit na andun siya sa United States, no, ang isip niya na andito din dahil alam niya meron tayong mga kababayan na nagsasuffer dahil sa mga baha at dahil sa malalakas na ulan. So pasalamatan pala natin itong mga magigiting natin ng mga operator dito sa Bagong Pilipinas na kahit bumabagyo, umuulan. Correct. Kahit wala silang pasok. Pumasok pa rin, makapag-scatter Okay, thank you. Copy, ano masasabi mo sa naging Disaster response. ng ating gobyerno tungkol sa nangyari ngayon? Nagpunta ako ng evacuation center sa Marikina. Okay. Naka-preposition na yung mga relief goods sa ipapamahagi. Ang bilis, di yung ba? box ng DSWD. Kasi nakapackage siya yun for several days eh. Tatagal na yun for several Nakabaksa days ba? eh. Hindi na yung plastic. Hindi, wala nang ganoon. Nakabox na lahat. At goods na yan for 3 days or 3 to 5 days depende sa number ng pamilya. So bago pa man tumulak si PBBM papunta sa Estados Unidos, nagpunta na siya diyan sa Pasay yung National Resource Office NROC, 'di ba, kung saan nire-repack yung mga relief goods na ipapamahagi. Yun yung high-tech na. High-tech na yan, Oo. 'di ba? Yung gumagamit ng mga conveyor. Correct. Oo. Para papabilis at dineliver na yan sa iba't ibang probinsya para pag tama ng bagyo, andiyan na yung relief goods. Alam mo yung wala rito nangyayari kay PBBM, ito yung may sakuna. Walang relief goods na nasisira. Walang Mga nabubukbuk. na-expire. Walang mga nababasa. Lahat kasi pinamimigay kaagad, hindi Walang hindi na pinapatagal pa ako sa bodega. Hindi katulad ng bilyon-bilyon halaga ng
goods na nasa no? Noon kasi kinokontrol eh. Kala mo sa kanya eh. Kala ko kanya yung pera eh. So shoutout sa mga kapitan na nag-aangkin ng mga donasyon at O kaya yung mga dilatang mumurahin, yung mamahalin pala like spam, no, corned beef na imported, papalitan ng mga local. hindi na uso ngayon yan. Hindi na uso. Yan ang maganda dito sa panahon ni PBBM. Wala pa yung bagyo, may tulong nang dumarating sa mga kababayan natin. Hindi gaya dati, pagkatapos ng bagyo, 3 araw bago dumating yung tulong. At kapag meron kayo na encounter na gano'n yung mga relief goods tapos Matagal. papalitan Matagal yung mga ibigay. gano'n hindi nakakarating o yung mga sira ireklamo lang po natin. Kailangan ng Pangulo ng mga ganyang feedback para malaman niya kung anong ginagawa sa baba. No? In fairness, collective yung efforts no? Whole of government approach talaga yan. Correct, oo. DSWD, napakagaling ng DSWD, mabilis umagapay. Iba't ibang ahensya ng gobyerno, Philippine Coast Guard. DOTR. Diba? Libreng sakay. Si Secretary Vincison immediately nag-order na libre ang LRT MRT para Monday pa lang ata yun, no? Monday pa lang, Monday pa lang. naglibre na agad, no? Para alam na. At sa mga LGUs, kasi may mga observations din, may mga binabasa din tayong analysis. May mga LGUs na mabilis rumisponde. Ako, I have to commend yung Marikina. Napakagaling nila when it comes to managing yung ganito, evacuation, relocations. Kumbaga, sanay na rin ang tao kasi laging binabaha. Pero ngayon, hindi masyadong binaha ang Marikina. Samantalang ibang mga lugar, matindi yung pagbabaha nila. At Na sobrang prepared po ng ating gobyerno, nakapagbigay na po siya ng 223,000 food packs sa Dami, mga naapektuhan ng bagyong Krising. Oo. Ang Napakarami di ba? pala yan, no? Napakadami. Dahil handa na kasi talaga eh. Oo. Ay, handa na ating gobyerno. Anumang kalamidad, handa na ang gobyerno ni Pangulong At Bongbong ito ay over 3 million family food packs ang reposition and ready for further distribution. Oo. Sa buong bansa yan. Merong 3 million na naka-ready na. Just in case magkaroon pa uli ng bagyong darating dito. Kaya tingnan mo online, wala ka nakikita nagre-reklamo na wala kaming pagkain, wala kaming relief goods. Dilis ba? May nakita ka. Even yung dilis, hindi nagre-reklamo eh. Hindi. Hindi sila nagre-reklamo kasi umuulit pa nga sila. Nagdadalawang pila pa. At si First Lady Lisa Marcos, syempre hindi rin nagpahuli. Pagkadating niya rito galing ng Saudi, nagpunta ka agad doon Sa sa Sampaloc. nasunugan. Sa Barangay 420, yan po yung nakita niyong video kanina. At nagbigay ng tulong sa mga kababayan natin doon na nangangailangan. Dati yung charity ba? Ganda ng ginawa ng ating First Lady. Alam niyo, for a while, nung pinapanood ko yung video, parang natakot ako kay First Lady, lalo yung dinumog siya ng tao. Dami, no? Oo, dami. Parang hindi niya na iniisip yung kanyang safety. Wala nang arte-arte, no? Wala, grabe. At saka parang mabigat yung timba. Diba? Kasi Kahit si timba General eh. Torre, nahihirapan buhatin. Ang daming laman kasi noon, no? Ang daming laman. May bigas, may dilata. Tapos parang nung nasilip ko, parang merong meat, processed meats pa. Ayos yun Oo. Napakaganda nung pinamigay. Pasalamatan din natin yung Philippine Charity Sweepstakes Office kay General Manager Mel Robles. Mel Robles, yan. At kay PNP Chief General Torre. Dahil ginabayan po yung ating First Lady sa pamamahagi ng relief. Magaling din goods. talaga si General Manager Mel Robles, no? Pagdating sa Mabilis din mga kumilos, in mabilis fairness, ha? kumilos eh. Partida pa yan kay General Torre, partida pa yan, ha? Stress pa siya dyan kasi may umaaway, may umahabol sa kanya dyan. Diba? may match. Habang nagbibigay siya dyan, nag-iisip na siya kung kaliwa ka na magagamitin sa mukha doon. May match na magaganap. Oo. May bago yun, ha? Kung hindi kayo na-satisfy sa Pacquiao versus Barrios, Ay, baka yan. dito. May part 2. Okay ko lang yan. Ito baka parang gusto ni General Torre magkaroon ng boxing sa Sunday sa Araneta Coliseum pa. Oo. Parang another thrilla in Manila katulad ng panahon ni Ali noong 1976, Oo. no? Ganit- Dahil medyo mukhang ginalit ni Baste. Mayor Baste si General Torre, no? Kaya Hinamon niya ba ng suntukan? parang ganoon eh. So sabi ni General Torre, no? Total maraming naging biktima ng kalamidad ngayon. Gawa tayo ng charity event, boxing na lang. At least kikita, At di ba? least kikita pa. Kikita. Ganyan kagaling si General Torre, no? Iniisip pa rin yung mga kababayan natin. Ito sigurado dyan. Hindi papalagyan si Baste. Ito maganda rin dahil Hindi sa na sakuna na mapasinin to yan. na namutawi rin yung pagtutulungan, yung bayanihan ng ating mga kababayan. No? Yung ilan po nating mga kasamaang loyalista, nagtungo po sila sa DSWD, National Resource Operation Center, para tumulong sa pagre-repack. Ayan, no? Ganyan nakita Kitang-kita niyo niyo po, video. mga Marcos loyalist po yan, mga yan. Volunteers po yan. Wala pong bayad yan, mga yan. Yan po yung nakikita niyong karton. Yan po yung paglalagyan ng DSWD na food package. Dati plastic lang no? Pero na Oo. ngayon nakakahon na.
Kita niyo po, mga volunteer po yung mga yan. Wala pong sahod-sahod dyan, ha? Yun yung paggagawa ng ano no ng yung mga makakatulong no na mga Marcos loyalists. Pinapunta po sila diyan para mapabilis lalo ang pagre-repack ng mga ano. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Kailangan nare-replenish. Once na-distribute na yung this amount, this figure, kailangan mapapalitan agad yan para hindi tayo nauubusan. Oo, totoo yun. No? Dolomite. Bumubulong kayo. Binubulungan ako ni Palerista kung ano susunod na topic natin. Dolomite na ba? Oh, napakaganda naman ng topic nito. Bakit mo naman binigay sa akin ito, Palerista? Binubulong ko kaya kasi excited na. Ayaw niyang mabiraso dyan sa Dolomite. Mga ka-BBM, pag-usapan naman natin kung ano masasabi natin sa Dolomite Beach nung nakaraang administrasyon. I-comment nyo nga dyan. I-comment nyo nga dyan. Naniniwala ba kayo na yan ang dahilan kung bakit maraming baha sa Manila at least, no? Yang dahil sa Dolomite Beach na yan. Dahil kung di ako nagkakamali, parang binanggit yan ni Mayor Isko. Oh. At MMDA mismo. At MMDA MMDA mismo ang kung sabi bakit dyan, naging factor yan sa pagbaha sa Manila. Sabi diyan 3 estero. Outfalls yung term nila. Ang 3 estero yung naharangan ng Dolomite Beach kaya yung lalabasan ng tubig baha wala. Yung way yung Oo. tama. Binarahan kasi. Ang problema, maganda naman yung intention pagandahin, linisin, di ba yung Manila Bay. Ang problema, mukhang kulang sa pag-aaral at nag-implement agad hindi man lang chinek yung yung impact niya sa environment, paano naka-apekto sa sewerage system natin. Basta nagsalpak. Kaya nga binabansagan yan, napakalaking millions of pesos kasi ginastos natin. Daang milyon. Wastage na Wastage talaga. ng pondo. Dahil sa sinasabi mong hindi nagawa ng tamang pag-aaral, diyan magaling si, PBBM. hindi, Sino po? yung dati. Marcos Sr. Hindi, Mahina to si Kakopi. Mahina to si Kakopi. Diyan siya magaling. Gutom. Diyan siya magaling kasi di ba yung lahat ng mga desisyon niyan di pinag-aaralan? Ura-urada. Katulad yung mga napag-usapan natin ng mga nakaraan. Basta lang kung ano maisip niya, yun yung paggagawa. At saka tingnan nyo mga ka-BBM, waste of money talaga yung Dolomite. Kasi ito, sarili ko lang obserbasyon Kasi nakikita ko dyan, magtatambak sila. Mga ilang buwan, aanurin. Tambak na naman. Replenish na naman. Aanurin. Siyempre may negosyo. May kumikita, di ba? Ang tanong, magkano kaya kita dyan? Kada tambak, ano yan? Habang buhay na lang, magtatambak. Ganun ba yung proyekto na yan? Hindi gaya ng proyekto ni FL na Pasig Esplanade, napapakinabangan na ng gusto. Kesa dyan sa Dolomite na yan. Kaya nga ata wala na nagpupunta sa Dolomite. Nagpupunta na lang dyan yung mga nagja-jogging lang dyan tuwing umaga. Pero sabi mo, dadayuhin mo Katulad noon. para lumanghap ng mabawang dagat. Hindi. At ang isang masaklap pa dyan, ito kasing rehabilitation dyan sa Manila Bay, Dolomite, no? Yung peking pagpapaganda, hindi na-aprobahan ng NEDA yan. Kaya nga, yun yung ang sinusulong na may resolution ay final dyan sa House of Representatives. Imbestigahan yan kasi wala naman approval ng NEDA yan. Bakit nag-push through? Bakit nag-proceed yan? Ay, dyan nga magaling si Digong, yung mga ganyang walang mga approval, walang mga preparasyon o planning, di ba? At ang matindi pa dyan COVID. Kung kailan kailangan natin ng pondo, dun yan ginawa. Kasi mangungutang naman Di ba? Imbes na yung pera, milyon-milyon yan ang nakagastos dyan, imbes na yung pera ibigay sana ron sa mga kababayan nating na COVID o pang-ayuda ng panahon na yun, ipinanggawa pa niyan na wala naman talagang kasilbi-silbi. Pero mga kababayan, yung pagbaha po dito sa Metro Manila, maraming factors po yan Una-una, ano ba nangyari doon sa flood control projects nung nakaraang administrasyon? 11,000 flood control projects, meron po bang accounting yan? May audit po ba yan? Nakita po ba talaga kung nagastos talaga yan? Oo. No? Tapos, on the other hand naman, meron din po tayong kasalanan ng mga tao, Dahil alam niyo po ba mga nakitang nakabara sa Estero. mga estero, sopa, sirang sopa, refrigerator, kahoy, plastic, at iba pang malalaking basura. Talaga babara nga yan sa estero. Kaya nagkaroon po ng pagbabaha. So, ito pong problema ng pagbabaha, hindi po natin pwedeng isisilang din kasi sa gobyerno. Meron din po tayong Tayo talaga yan. pananagutan din dito kasi Tayo lang talaga yan. tapon tayo dito kung saan-saan bukod sa plastic, pati ba naman mga bagay na malaki tinatapon natin sa mga estero. At yung sinasabi ngayon sinisisi na naman kay PBBM yung pagbaba kasi 3 taon na raw si PBBM sa pwesto, hindi pa raw niya masolusyonan yung baha. Ang sagot nga dyan, si PBBM nga 3 taon pa lang. Ano pa kaya si
Duterte na 6 6 na years taon. Kaya nga, yung sinasabi ko nga, 6 na taon si Digong sa presidente, hindi niya nasolusyonan yung baha. Nasaan daw yung flood control? Minana pa ni PBBM yung pagbabaha. Dapat kung sa 6 na taon na yun, kung talagang magaling, dapat nasolusyonan niya yung baha. mga kababayan, Oo. ang total po na gastos sa flood control project sa loob ng 6 na taon ay kung di ako nagkakamali, mahigit 1 trillion. Saan po napunta yun? Oh, yun nga di ba? Dapat po siguro sa ating mga mambabatas, ito yung isang mga bagay na dapat imbestigahan talaga. Kung saan napunta talaga yan. No? Ngayon, kung merong mga responsable dyan noong panahon ni Pangulong Duterte at meron din sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, panagutin po natin kung talaga naman nagkasala. So, panahon na para malaman natin kung saan ba ginagastos talaga ang pera ng taong bayan. Kasi even yung Davao mismo, binabaha. Ilang taon na sila dyan sa pesto? Ilang dekada na sila dyan. 1986. Ilang dekada na binabaha pa rin sila. So sa mga naghahanap ng flood control, chat nyo si Inday, chat nyo si Baste. Baka alam nila. Hindi, ibig sabihin talaga, hindi nila kaya yung baha. Kasi nga kung sa Davao nga, di ba? 51 billion in 3 years ang naging budget. 1986 pa sila dyan. Hanggang ngayon, binabaha pa rin. So ang point, hindi dapat isisi sa flood control. Oo. Tayo mismo, may pananagutan tayo din yung problema. At to quote sa Senator Loren Legarda, no, ang isa sa sinasite niya ang dahilan kung bakit matindi yung pagbaha, paulit-ulit no, na nangyayari sa atin, yung pagtatayo ng mga illegal structures sa waterways. Diba? Oo. May halong corruption din dyan mga LGUs kasi bakit mo binibigyan ng permit yan, magtatayo ng strukturo dyan, waterways yan. Yung land reclamation na lang sa MOA. O isa pa yan. Di ba? Panahon ni Digong, napakaraming inaprubahan. Sa tagto, sa Bay Area. Oo. Hmm. Oh, tsaka isipin nyo mga ka-BBM walang bansa na walang baha. Ultimong Dubai na napakayaman. Amerika na napakayaman. Even Thailand, Japan, yung subway nila pinasok na ng tubig Yung dahil sa recently baha. na nangyari sa China, Oh, grabe, diba? grabe ang baha. Kasi kahit Ang anong dami pang namatay. flood control mo yan, kahit gaano karaming flood control pa yan, kung marami talaga yung ibabagsak na ulan, walang magagawa lahat yan. Totoo yan, Kaya totoo ang yan. gawin natin mga Pilipino, yung mga basura natin, ayusin natin. Hindi yung tapon dito, tapon doon. De, bukod pa dyan, sa totoo lang, by history, kahit nung mga 1900, mga panahon pa ng ating mga ninuno, nagbabaha na po sa Manila. Correct. Dahil may mga certain areas po tayo sa Manila na ang level ng ating lupa no ay mas mababa kaysa sa sea level. Kaya talagang theoretically and common sense lang na talagang pag masyadong marami yung tubig na binabagsak ng ating ulan, talagang magbabaha. At ang Metro Manila din kasi sobrang congested na siya eh, di ba? Oo. Yung capacity ng ating mga spillways, ng ating mga estero, hindi niya na kaya eh kasi sobrang dami ng tao na dito sa Metro Manila eh. Masyado congested. Alam niyo ba mga ka-BBM, yung flood-prone areas dito sa Pilipinas ay naging 273 na lang kumpara sa 500 before. Oh? Kumbaga halos kalahati na ang nabawas sa mga flood-prone areas. No? Kaya lang talagang hindi pa rin maiwasan na magbaha dahil nga sa mga factors na Totoo yan. Alam mo yung Buendia Makati? Oo. Yung Chinoroses? Dati matindi baha dyan. Ngayon, wala na. Okay. Wala na. Another example, sa Marikina, kaunting ulan lang, mabilis magbaha yung ilang mga kalsada dyan. Pero recently, kahapon lang, nag-ikot-ikot ako, wala na. Or kung magkaroon man, mabilis humuhupa. In fairness, mga ano din yan, mga flood control efforts din ang ginagawa. Ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, yan. Tama yan. Tama. Pagbaha at flood control projects ang pag-usapan natin. Pag-usapan naman natin itong flood control projects. Kung nakailan na ba yung flood control projects ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno? Oh. Kasi hindi mo naman pwede sabihin na walang flood control. Nandiyan dyan, even the president, si PBBM mismo nagsasabi, may mga flood control projects tayo na overwhelmed lang tayo sa lakas ng buhos ng ulan at yung other factors pa na basura, congestion, kakulangan ng spillways, estero. So as per report ng DPWH at na kinor sa PCO, no, meron na tayong natapos na 5,521 flood control projects from July 2022 to May 2024. Hindi pa po diyan kasama yung June 2024 to present. No? So nakagawa na po ang ating gobyerno ng 5,521. Sa buong Pilipinas yan. Sa buong Pilipinas. And we have to mention, may mga analysis din akong nababasa. Sinasabi nila, without these flood control projects, baka mas malala yung baha na sinapit Totoo natin. yan, totoo yan, totoo yan.
So ito mga flood control mga kabibib, inuulit namin, nandiyan lang yan sa mga naghahanap, puntahan nyo lang, hanapin nyo lang yung mga lugar na yan, magpa-picture kayo dyan, totoo po may mga flood control at hindi totoo na walang invento lang ni PBBM yung mga flood control na yan. Sa Marikina lang, punta kayo, Marikina River, may mga dike dyan, mga bagong gawa Oo, doon Parte ng sa flood Taguig, control sa yan. may C6, nakikita nyo ron. Pagpunta natin sa Paitan Dam, Oo, di ba? diba? May mga parte ng flood control din dyan. Oh, Napakarami. basta, ang bilis sumagot ni London Charlie. You are very right, brother Yayam. Pag HOR sigurado, marami pang kakainin kanin ang Senado. Ibig mo sabihin talaga mas magagaling ang congressman sa mga senador, ano? Kasi maraming DDS senators. Oo. Palagay ko doon makikita na ang tayong bayan medyo galit talaga sa Senado sa mga ginawa ng Senado sa mga nakaraang panahon. O sa NCR, aabot na po sa 656 po yung completed projects. Mga flood control projects po yan. NCR alone yan. Parte yan ng 5,200 plus, no? Sa Luzon, excluding yung NCR, hindi po kasama ng NCR, approximately 1,726 po ang completed projects sa regions 1, 2, 3, and 4A. Base po yan sa records ng DPWH. So sa Visayas, 513 completed project po yan. Region 5 counted here. Ang source pala nito, baka sabihin nyo, fake news kami DPWH sa PIA, yan. Again, wala pong fake news dito. Hindi po uso sa amin ng fake news, ang bulahan, ang mga haka-haka na impormasyon. O, sa Mindanao, estimated 150 to 200 completed projects po ang matatapos. At tinan mo, no official regional breakdown. Bakit kaya wala dyan sa Mindanao? Sige, pakita natin yung mga example na projects no, na per region. Sa mga naghahanap ng flood control, ayan, nag-i-exist yan. Sige, pakita natin. Isa-isahin natin yung mga projects na yan. Tignan nyo, napapanahon po ang aming topic ngayon. Kasi hinahanapan nyo ng ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control projects. Ayan po, nilalabasan namin kayo ng resibo. Sige, sa Luzon. Nilalabasan namin kayo ng statistics. Sige, labas natin sa Luzon. Ano yung mga projects na nandiyan po sa Luzon? Ayan. IDRR CCA Stage 1 sa Pampanga Bay Flood Control. Isa po yan sa example. Sponsored po yan o loan natin yan sa JICA. Upper Wawa Dam in Rizal, ha? Yan. Flood mitigation for Marikina River communities. Mag-comment ako sa Wawa Dam kasi ako laking Marikina, laking baha ako eh. Correct. Ngayon, hindi na ganyan katindi yung baha ng Marikina. Bahain man bahagya lang dahil dyan sa project na yan. Sa Wawa Dam. Wawa Kasi Dam. dyan na pumupunta yung tubig. Naiipon na dyan sa Wawa Dam. Hindi So, na nagagamit pa sa pang-inom natin ng tubig. Sa Supply. Sa supply natin ng tubig. So sa Visayas, Halawar River, Multipurpose Project 2. Yan, sa Iloilo, Integrated Irrigation and Flood Protection. So yan po yung mga proyekto. Ito naman po, yung Infa 3, dyan po sa Aklan, sa Ala, sa Ilog, Hilabangan, Rivers. Yan, major flood control under Panay Resilience Program. Marami din po yan. Sa Mindanao, sa Cagayan de Oro River Flood Risk Management Project. It protects 614 hectares and 60,900 residents po yung napoprotektahan itong flood control So na yan. napakarami palang proyekto, no? Napakarami. Proyekto. Hindi po haka-haka o drawing yung mga yan or bola yung mga data or information na binibigay natin. Galing po yan sa DPWH report. Oo. Ito may comment si Jimboy, Jimboy Blanes, no way. Maniwala ako sa inyo, sasabihin pa rin ng kakilala kong fake news. Correct! Yan pa rin sasabihin ng mga D-list, fake news pa rin tayo. Totoo yan. Ano yan? Ano mabasa? Rich lie. Rich Lai. Go Idol from Tawi-Tawi. Sinong idol mo? Palerista, syempre. Tatlo daw. Ayan, Blanca Gay, ginagawa ng government ang lahat para ma-solve ang flood problem. Sana tumulong din ang mamamayan sa pag-iwas ng flood. Everyone has to do their Yan po ang part here. yan po ang i-emphasize ko. Dapat ang mga mamamayan po, ang ating mga kababayan tumulong po sa gobyerno na malimit ang mga pagbaha dito sa ating bayan dahil kung hindi po tayo magiging disiplinado sa pagtatapon ng ating mga basura, mga kalat, no, talagang mauulit at mauulit po ang mga pagbabaha sa ating mga communities, no. Kasi hindi sapat yung resilient ka lang eh. Oo. Di ba? Pwede. Kailangan may long-term na solution din na ginagawa naman na. Ang disiplina Ayan. talaga, nasa atin muna talaga yan magsisimula. Kung ayaw natin makaranas ng baha, wag ayusin natin yung pagtapon ng basura natin.
Factor Diba, din. sabi, yung basura babalik sa'yo. Totoo po yun. Literally and figuratively, bumabalik talaga sa atin. Oo. Diyan na sa Taytay, example dyan sa Barangay Karangalan, may ilog dyan eh. Sino familiar dyan eh. Pag umapaw yan, puro basura yung naglalabasan. So may problema sa atin. Tayo nagtatapon kung saan-saan tayo, hindi natin iniisip man lang, simpleng pagre-recycle, simpleng pagtatapon, waste management, pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, kinakalimutan natin. Tapos maghahanap tayo ng mga flood control kapag binabaha tayo. Unfair naman yan. So mga ka-BBM ha, zona ni PBBM sa Lunes. I-comment nyo nga dyan kung ano yung ine-expect nyo sa zona ni PBBM Ano sa Lunes. sasabihin ni PBBM sa Lunes, mga kababayan? Sige. Paki-comment nyo po. No? Sorry. Nakakatuwa. I-comment nyo nga kung anong agency ng gobyerno ang pinaka satisfied kayo sa pagtatrabaho nila. Ayun, maganda Comment yan. nyo. Anong agency ang pinaka sa tingin yung nagtatrabaho? I-comment nyo nga dyan at babasahin namin. Tama yun. Sabi ni Shirley Aaron Francisco, ang i-report ni PBBM, ang mga projects nawawala. Programang nagawa ng government niya kasi panay hanap ang mga biter. O, tama po, tama. Posibleng wala pa silang nakikita. Dahil for the past weeks or months, no, araw-araw pong naghahatid ng serbisyo ang ating Pangulo sa ating mga kababayan. No? Andyan na yung 20 pesos na bigas, andyan na yung magbibigay ng mga kagamitan sa mga magsasaka, magbibigay ng i-inaugurate yung mga rice processing system, no? Halos lahat po ginagawa na ng ating Pangulo So, para lang maramdaman ng ating taong bayan ang kanyang gobyerno. Kaya nga po ang aming Prisona Special ay pinamagatan namin na serbisyong ramdam dahil makikita po natin, mararamdaman po natin na andyan po ang Pangulo, no? Nagsiservisyo sa kung atin. mapapansin mo sa comment section niya, tinatanong natin kaya kung anong agency sa tingin nagtatrabaho. DOTR, ang dami oh. Ako, DOTR din. Oh, ang dami oh. Kung tatanungin ako, DOTR. Oo. Ba? Mukhang talagang epektibo si ating Secretary Vince Dizon, no? Na-interview natin na several weeks ago si Secretary Vince Dizon. Talagang namang napakagaling. Oh. Very humble, no? Maliit na tao lang, medyo payat, pero grabe naman ang utak, grabe naman ang sipag, no? Saka dire-diretso yung trabaho niya, no? May nagsabi rin, DICT, dahil siguro sa recent ng Eagle na achievements PH. ng DICT. Ayun din, si Deputy Secretary Angara, may nagbanggit din. At meron ding DSWD. No? Yung eGov app, yan po yung sa DICT, project ng DICT yan. No? Meron tayong update sa recent na nangyayari, no. Total marami pa tayong oras, no. Doon sa distribution ng DSWD, ano na yung tulong na nabibigay ng gobyerno natin? If we can flash a screen, Lex, no. Ito yung mga total cost ng humanitarian assistance na napagkaloob na po ng gobyerno natin, ng halimbawa ng DSWD. Simula nung Lunes na bumabalik. Yes, ito as of 2 hours ago ito. O sige, So, bagitin mo na. sige, total cost of humanitarian assistance, yung nakikita nyo sa bandang baba, umabot na po yan sa 27,529,977 pesos na ipinagkaloob po yan ng DSWD, ng LGU, mga NGO and other partners. Collective efforts na to. Hindi na lang gobyerno, pati yung pribadong sektor, talagang tumutulong sila sa gobyerno natin sa relief efforts. So, ayan, Ano mga yung ano doon? Ano yung 307-5175? Okay. malit yung screen. Yan yung affected, yung 307, nakikita nyo sa left side, no? Yan po yung mga affected barangays. 51,000 307. yung tao. Affected families naman, yung 51,755. Yung affected persons ay 196,898. Grabe ang dami, no? So, mga ka-BBM, ito bang nangyaring bagyo, itong mga floodings, dito lang ba concentrated sa Metro Manila or NCR? Wala ba sa mga probinsya? Meron din yan. Mostly lang, mostly sa Mostly, NCR. no? Gaya Mukhang tayo ang tinamaan. Gaya dito nung sa sinabi, yung NCR. nabanggit natin kanina, merong 3 million na mga food packs ang naka-standby sa buong Pilipinas just in case magkaroon ng pagbabaha. Correct. 3 million standby funds yan, ha? Pero nagkataon lang dito sa NCR, kaya ano dito yung tulong talaga. Tapos meron na pong available, ha? Naka-standby din po yan, 17,131,000. Ito po yung mga non-food items na naka-standby din po yan. Gusto kong pansinin, anong naobserbahan niyo itong nakaraang mga pagbaha? Walang masyadong casualties. Correct. Walang Zero, namatay, walang ano. Bakit? Kasi preparado po ang gobyerno. Handa. Yun po ang kagandahan na ang ating Pangulo ay piniprepare na ang kanyang mga departamento na
involved, no, sa pagtulong sa ating mga mamamayan pag dumadating pa lang or bago pa lang dumating ang typhoon o yung Bagyo. mga bagyo, no. Pero may napapansin yung mga kababayan natin na sa tuwing may bagyo raw dito sa atin, meron daw isang opisyal laging wala rito, nasa bakasyon. So, ito, kino-comment niya, binabasa ko na naman, isang opisyal ang laging wala tuwing may bakasyon, ay tuwing may bagyo. Sino yan? Nagbabakasyon daw. Kilala namin yan? Kilala siguro. Ito yata si Pusit. Oh. Oo, di ba? Ang masama pa doon, palerista. Nakabakasyon na nga, ano pa? Naninira pa. Dakdak pa ng dakdak. No? At yung mga dinadaktak ba, pang nonsense, no? Oh. Walang kakwenta-kwentang mga bagay na alam mo namang hindi totoo. Kaya na sinasabi ko, no? Nag-post ako sa aking Facebook account, no? Huwag na lang natin pansinin. Kasi sobrang irrelevant, sobrang nonsense, sobrang walang kakwenta-kwenta talaga mga pinagsasabi. Ako, ayoko na rin pansinin, pero isang ka-BBM natin dito, comment ng comment, paulit-ulit, halatang gustong basahin. Ang sabi niya? Ang sabi Ayun, niya? sa tuwing may bagyo, merong isang politiko, isang leader ang wala sa bansa. Ayun, Kasi last time, di ba, lumipad siya ng Germany. Bagyo din yun. Oo. Oh, Di ba yung, meron nga, nanood siya ng concert ni Taylor Yun Swift yun. ba yun? Di ba? Oh, Yun yun, Germany di ba? Yung Oh. sirit na daw. Ha? Sabi na. Sirit na. Oh, sige, clue ha? Gusto nyo clue? Clue. Walang isip to. Grabe ka na. Ang lupit. Ang lupit naman ng clue mo, palerista. Hindi. Para yari naman ako sa mabi ko nito. Para Ako, mawala magbibigay ako ng clue. Okay. Ito, kapag nasusukol to, bumubuga ng tinta. Para wala akong clue sige, may clue ako dyan. May clue ka rin. Ito, kayang ipagtanggol yung kanyang staff na higit pa sa pagtatanggol niya sa tatay niya. Iiyakan niya yung staff Bakit niya. kaya, no? Di ko alam Bakit kaya, kung no? anong meron. At saka ito pa, clue ha, clue. Nawala sa isip May ko saltik na. ha? Si Pro Philippines. Ay, may saltik daw. Oh, hindi kami nagsabi yan, ha? At saka ito ha, mahilig to sa ghost. Employee. Oh, lahat nito ghost. Oh, ewan nga, kung di nyo pa mahulaan yung pinapahulaan namin kung sino tong Ito, ano na to pahamak ha. si ano eh. Ay, yung ano? Ayama Dibad. Ayama Dibad. Sirit na. Sirit pa rin eh. Hindi mo pa rin nasuhulaan. Oh, ito, last clue. Clue. Kulang to sa pansin at masyadong inggit to kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yan, pag di nyo pa rin mahulaan yung pinapahulaan namin sa inyo, ewan ko na lang talaga. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman
Laban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mga yan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa, ngunit sa puso mo bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba.